Kakatapos lang ng last class ko. I got these mixed feelings of melancholy and euphoria na hindi ko maipaliwanag. Nababaliw na ba ako? Naaalala ko ang hapunan kagabi, nang si Hunter ay tuwang-tuwa nang maaprubahan ko ang kanyang plano na ilabas kami kasama ang aming baby. He behaved well at hindi niya ako ginugulo. Hindi siya dapat gumawa ng mga bagay para i-provoke ako, dahil alam niya na kaya ko siyang palayasin anumang oras. Nasa tamang pag-iisip pa rin ako. Going out with him doesn't mean I'm letting my guards down. Wala akong planong mahuli ulit. Ginagawa ko ito para sa baby ko, na hindi nagkakamali sa lahat ng dramang ito. Umuwi ako sa bahay, at nagulat ako sa nakita ko. Ang gulo ng bahay. Hunter, sumigaw ako. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, hawak ang baby ko. Hi, kinakabahan niyang sabi. I was trying to dress him up pero ayaw niya, and he keeps on playing around. Ibinaling ko ang tingin ko sa baby ko, na sinisipsip ang hinlalaki niya habang ipinatong ang ulo sa balikat ng daddy niya. Baby, what were you doing? Naglakad ako papunta sa kanila, at binuhat ang baby ko. He was talking baby words and I kissed him all over his face making him giggle. Tumingin siya sa akin gamit ang kanyang nakakaakit na mga mata. Naramdaman ko ang dalawang kamay na pumulupot sa bewang ko, at alam kong si Hunter iyon. Nakatayo pa rin ako. Hinalikan niya ang noo ng baby ko, mula sa likod. Baby, ready ka na ba? Let's go. Tumango ako bilang tugon. Would you mind if someone will drive for us? No, it's fine. Ngumiti ako. Palagi niyang sinisigurado na hindi ako ma-stress, kaya siya ang laging nag-aayos ng lahat para sa akin. Mabilis kong pinalitan ang aking anak. Napaka-hot at sexy ni Hunter sa kanyang simpleng itim na pantalon at asul na t-shirt na yumakap sa kanyang sculpted na katawan. Pumupunit ang maumbok niyang kalamnan at nai-imagine ko na ang mga kamay ko na dumampi sa abs niya sa loob ng shirt. Maaari mo silang hawakan anumang oras. Nagsalita siya. Namula ako, kaya lumingon ako para hindi niya makita ang mukha ko. Let's go, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Naramdaman ko ang pagngiti niya ng matagumpay. Kinuha niya ang shoulder bag ng baby stuffs, at lumabas na kami ng apartment. May nakita akong SUV na may naghihintay na lalaking nakasuit. Naramdaman kong may humawak sa bewang ko, at iginiya na ako ni Hunter papunta sa pinto. Hawak ko ang baby ko and he looked so very excited when we got inside the car. Tumatalbog siya sa kandungan ko habang pinagpapalakpak ang mga kamay niya. Natawa si Hunter sa anak ko. Medyo traffic ngayon. Pinaupo ni Hunter ang aming baby sa kanyang kandungan at pinaglaruan niya siya. Tawa ng tawa ang baby ko nang kinilitiin siya ng daddy niya. Kinuhanan ko sila ng litrato. May picture pa nga kaming tatlo, sobrang lapit ng mukha ni Hunter sa akin habang nakangiti sa camera. Inabot kami ng 30 minutes, bago kami nakarating sa mall. Kinailangan ni Hunter na magsuot ng kanyang cap at sunglasses upang maiwasang makilala siya ng mga tao. Napansin ko ang 5 lalaking nakasuit sa paligid namin. Wala sila sa kotse. Hunter, bodyguard mo ba sila? Mahinang tanong ko. Oo baby, matamis niyang tugon. Pinagtitinginan kami ng mga tao, marahil nagtataka kung bakit napapalibutan kami ng mga malalaking lalaki. Ngunit hindi ko sila maitataboy. Si Hunter ay isang kilalang tao, ang kanyang mga tauhan ay kailangang nasa paligid niya, kadalasan lalo na kung siya ay nasa labas. Dinala niya kami sa isang magarbong Italian restaurant. Palagi kong gustong subukan dito, ngunit ang mga pagkain ay napakamahal at kahit isang basong tubig ay halos kalahati ng aking sweldo sa loob ng isang buwan. Nakilala na ng mga waitress kung sino ang darating. Pumila na silang lahat, at inakay kami ng manager sa table namin. Kakaunti lang ang mga tao sa paligid. Inilagay ni Hunter ang baby namin sa high chair, tapos hinila niya ako ng upuan. Anong gusto mo baby? Ayan na naman ang pangalan ng alagang pet. Bakit hindi niya mapigilang tawagin ako ng ganyan? Hahayaan ko muna ito sa ngayon. Hindi ito magandang lugar para makipaglaban. Hindi ko alam. Hindi pa ako nakakapunta sa lugar na ito. Kinakabahan akong nagsalita pero sa mababang tono. It's fine. I got you. Umiti siya tapos kinindatan ako. Maraming pagkain sa mesa, at nalilito ako kung ano ang una kong kakainin. Nakita ko si Hunter na mapaglarong nakangiti habang pinapakain ang baby namin ng beef soup. Tahimik kaming kumakain.
Gusto ko pa sanang ituloy, pero punong-puno na ang tiyan ko. Ang mga pagkain ay lahat ng makapigil hininga at kailangan kong tikman ang bawat isa sa kanila, dahil malamang na ito lang ang pagkakataong makapunta ako rito. Sumulyap at nakangiti sa akin si Hunter, pero nagkunwari lang akong hindi ko napansin. Ayokong bigyan siya ng false hope. Hindi na maibabalik ang mga bagay sa dati, we are never getting back together. Ang tanging nagpapanatili sa amin ay ang aming anak. Wala nang iba. May business trip si Jasper sa New York at hindi ko alam kung kailan siya babalik. Palagi niya akong tinatawagan tuwing gabi para tingnan kami, at sinabi niya sa akin na uuwi siya sa lalong madaling panahon. Buti na lang wala pa si Jasper kung hindi ay mahaharap ako sa pagsubok ng sarili kong kapatid. Wala ka bang pupuntahan o gagawin? Tanong ko kay Hunter habang nagluluto ako ng lunch. Nakaupo siya sa sopa, at pinaglalaroan ang anak namin sa kandungan niya, habang nanunood ng cartoons. No, nakangiting sagot niya. Nag-aatubili akong tanungin siya kung kailan siya babalik sa London. Hindi ko gustong marinig ang sagot niya. Iniyuko ko ang ulo ko, at mahinahong nagsalita. Alam mo hindi ka pwedeng magtagal dito. Naramdaman kong nakatitig siya sa akin. Gusto mo umalis ako ngayon? Tanong niya sa malungkot na boses. Hunter, we both know we are not getting back together. Mukha siyang disappointed. Gusto kong manatili dito, kasama ka at ang anak natin, pagmamakaawa niya. I will give you access to visit my son, kung yun lang ang gusto mo. Pero gusto din kitang makita, nabigla ako. Kapag binisita mo ang anak ko, malamang makikita mo ako. No, I want to be present in your life and our baby every day, forever. Hunter, itigil mo na ang dramang ito. Putol ko. Hindi kita hahadlangan na makita ang anak ko. Baby. As for us, huli ka ng mahigit 1 taon, halos sigawan ko siya. Pinipigilan ko ang aking temper, lalo na ang aking baby ay nasa paligid, at siya ay sapat na matalino upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Pumangon siya sa couch at humakbang papunta sa akin habang hawak-hawak pa rin ang baby ko. Hinawakan niya ang pisngi ko, pero iniwas ko ang ulo ko. Hindi ako pupunta kahit saan. Madilim ang boses niya. Hindi mo ba naiintindihan? I'm not going back to you. Sigaw ko dahilan para mapatalo ng baby ko sa takot, at umiyak siya. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay nagpatibok ng aking puso. Sinubukan kong kunin siya mula sa kanyang ama, ngunit itinulak niya ang aking kamay at sa halip ay sumilip sa leeg ng kanyang ama habang humihikbi. Nagulat ako sa reaksyon ng baby ko. Mukhang naintindihan niya ang away namin. I was feeling guilty na pinaiyak ko siya. Niyakap ko siya, habang siya ay mahinang umiiyak. Baby, I'm sorry, please to come to mommy. Nasa bingit na ako ng pag-iyak. Nakilala niya ang sweet kong boses kaya tumalikod siya, at inabot ang kanang kamay para maabot ako. Kinuha ko siya sa daddy niya, at pinaulanan ko siya ng halik sa buong mukha niya. Walang sinasabi si Hunter, nakatayo lang siya sa harap namin. Hindi mawala sa akin ang malungkot niyang mga mata. Aalis ako saglit, babalik ako mamaya, nagsalita siya sa mababang tono. Nanatili lang akong nakatayo at hindi nagsasalita. Nang mapansin ng baby ko na papalabas na ng pinto ang kanyang ama, muli siyang umiyak habang inabot ang kanyang mga braso sa kanyang ama. Nadurog ang puso ko nang makitang nagdadalamhati ang anak ko. I felt guilty at nananagot ako sa lahat ng paghihirap na idinulot ko sa aking anak. Napatingin ako kay Hunter, at nakita ko ang namumuong luha sa mga mata niya. Naglakad siya pabalik sa amin, at binuhat niya ang anak ko, at hinalikan sa ulo. I love you son. Daddy will back okay. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Tumingin ulit sa akin si Hunter, at lumabas ng pinto. Hindi ko na napigilan ang sarili ko sa pagkakataong ito. Iyak ako ng iyak at ibinuhos ang puso ko, habang yakap palapit sa dibdib ko ang baby ko. The pain during my labor was terrible, but this pain is unbearable. Marahan akong pinapatay nito. Baby, you are the only one that's keeping me alive, don't leave me baby. Don't leave mommy please. Humihikbi ako ng gusto at naramdaman ko ang milyong karayom na tumutusok sa puso ko. Pinuhat ko siya sa kwarto. Nakaramdam ako ng pagod sa paggalaw ng aking mga paa at namamaga ang aking mga mata. Nakahiga ako sa kama, at ang baby ko ay natutulog sa tabi ko. Siya ay nakaharap sa akin at huminga ng mahina.
Nakayakap siya sa isang white rabbit toy. Past 3 PM na nang kumulam ang tiyan ko. Naalala kong hindi pa pala ako kumakain, simula nung nag-away kami ni Hunter. Dahan-dahan akong bumaba sa kama, at dumiretso sa kusina. Wala akong ideya kung kailan babalik si Hunter, o kung babalik pa siya pagkatapos kung paano ko siya tratuhin. Ang sakit na naramdaman ko noong 1 taon ay unti-unting nanakop at muling nilalamon muli. Nangako ako na hinding-hindi ko hahayaang mahulog muli sa parehong hukay. Ngunit ito pala, may ibang hukay sa pagkakataong ito na naghihintay sa unahan ko. Kakababa ko lang sa phone kausap si Jasper. Patuloy siyang humihingi ng tawad sa kanyang biglaang matagal na pagkawala. I assured him everything was fine and he made me promise to call him kung may kailangan ako. It was already 10 PM at mahimbing na natutulog ang baby ko ngayon, pagkatapos ko siyang pakainin ng breast milk. Walang tigil kaming naglaro simula nang magising siya sa oras ng hapunan. Tiyak na nakakuha siya ng energy ng isang young kid para sa kanyang edad. Mukhang hindi siya napapagod. Nakarinig ako ng katok sa pinto, kaya dali-dali kong sinuot ang silk robe ko, at tinungo ang front door. Nakasuot lang ako ng itim na damit panloob sa loob. Pagod na akong magpalit. Maaaring ang landlord na naman na maghahatid ng mga baked cookies. Parang lolo sa akin si Mr. Calvin. Lagi niya kaming hinahanap, at ang aming mga pangangailangan, at lagi niyang ginagawa na sigurado na kami ay komportable sa aming mga apartment, at kami ay nabigyan ng sapat na supply ng aming mga pangunahing pangangailangan. Pinuksan ko ang pinto, at nakita ko si Hunter na nakatayo sa harapan ko. Nagpalit na siguro siya ng damit. Nakasuot siya ng dark blue na polo na nakatucked in sa kanyang puting pantalon. Ang kanyang outfit na bigong itago ang kanyang mga nakaumbok na kalamnan na halos mapunit sa sarap, at ang kanyang maong na ginawa ang kanyang bum, na looked hot as ever. Sinusubukan kong kontrolin ang mga nagngangalit kong hormone sa loob ng aking sistema. Parang may sariling utak at mata. Kinagat ko ang labi ko habang nakatitig sa ibabang bahagi niya. Ang tunog ng kanyang lalamunan ang nagpagising sa akin mula sa aking pantasya. Hindi siya umimik pero hinawakan niya ang bewang ko, at hinila niya ako papasok at marahang isinara ang pinto. Hinihimas niya ang buhok ko, habang nakapulupot ang mga kamay niya sa bewang ko. Ano bang meron sa akin? Bakit hindi ako gumagalaw? Do something, Olivia. Tanong ko sa sarili ko. Parang nag-e-enjoy ang katawan ko sa mga kamay niya sa akin. Mabilis kong inalis ang sarili ko at dumiretso sa kusina. I had no idea what to act and I was feeling tense lalo na kaming dalawa lang. Nagkukunwaring naghuhugas ako ng kamay nang masira ang tubo ng lababo sa kusina. Sumigaw ako, at sunod na alam kong basang-basa na ako. Agad namang sumaklolo si Hunter, at nagpalit ng kung ano sa ilalim ng counter saka tumigil ang tubig. Basang-basa na ako kaya hinubad ko ang robe ko. Nakalimutan kong suot ko lang ang damit panloob ko nang masalubong ko ang madilim na tingin ni Hunter sa dibdib ko pababa sa katawan ko. Mabilis kong tinakpan ang aking mga braso, at nakita ko ang kanyang mga dilat na pupil na kumukonekta sa akin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malambot na matamis na labi sa labi ko. Hinahalikan niya ako ng mariin habang hinihila ang bewang ko palapit sa katawan niya. Hindi niya ako binitawan at mas hinigpitan niya pa ang yakap niya, na nararamdaman ko na ang umbok niya. Nag-aalangan akong sumagot, pero nang subukan niyang pasukin ang bibig ko gamit ang kanyang sanay na dila, hindi ko na napigilan. Hinahawakan at hinihimas niya ang aking mga dibdib gamit ang magaspang niyang malalaking kamay at mainit na dila. Pinuhat niya ako ng bridal style sa couch, at marahan akong inihiga nang hindi umaalis sa labi ko. Muli niyang sinisipsip ang leeg ko, pababa sa dibdib ko, at ramdam ko ang basa sa pagitan ng mga hita ko. He never failed to give me euphoria. Parang nag-e-enjoy ang katawan ko sa mga ginagawa niya sa akin. Siya ang laging master. Well, siya lang ang lalaking nakasama ko, pero hindi siya tumigil sa paghanga sa akin, lalo na sa kama. Sinubukan kong hubaran siya pero itinaas niya ang baba ko, at nakita ko ang passion at init at pananabik sa mga mata niya. Are you sure, baby? Mahinang tanong niya sa akin. Tumango ako bilang tugon. Anong ginagawa mo, Olivia? Saway ko sa sarili ko. Hindi ko napigilan. Kailangan kong gawin ito kung hindi, mababaliw ako. I have to get you ready first. Like, super ready. Sabi niya habang nakangiti ng sexy at saka lumuhod. Nakahiga ako sa sofa at humihingal at nag-iipon ng oxygen.
Pinaulanan niya ng halik ang aking sinapupunan at sinubukan kong takpan ng aking mga kamay ang mga marka, ngunit itinulak niya iyon at ipinagpatuloy ang paghalik sa mga iyon. No baby, don't cover them. I love them. Ang mga markang ito ang mga paalala na magpapasalamat ako sa iyo habang buhay, dahil dinala mo ang anak natin sa mundong ito. Pinisil ko ang mga kamay niya. Ang boses niya ay maaaring magparating sa akin sa sandaling ito. Nagpatuloy siya at hinugot ang thumb ko gamit ang ngipin niya. Sinalubong ko ang sexing mata niya habang tinatanggal ang manipis na material. Hindi na niya ako hinayaang magsalita, at bumaba na lang sa aking pagkababae at dinilaan ako ng husto. So wet already. Pulong niya. You are amazing slick baby. So ready as always. Niyakap niya ulit ako at hindi tumigil. Sinisigaw ko ang pangalan niya sa tuwa. Yes baby, that's it. Pangalan ko yan. Isigaw mo pa ang pangalan ko. Hindi ko makontrol ang boses ko. Malabo ang utak ko at ako ay sumisigaw ng malakas. Mas hiniwalay niya ang mga binti ko at ipinatong niya ang isang paa niya sa balikat niya. Tuloy-tuloy ang pagpasok at paglabas ng daliri niya sa akin. Ikaw ay hindi ka panipaniwalang basang-basa ngayon baby. Napangiti siya ng panalo. You want more? Tanong ulit sa akin ang husky voice niya, pero hindi ako nakasagot. It was too much to handle. Nagliyab ang katawan ko at nasusunog ako sa sarap. More baby? Tanong niya ulit. Tumango na lang ako. Say my name baby. Ipinagpatuloy niya ang paghimas sa akin, at hindi ko na ito mapigilan. Sinigaw ko ang pangalan niya nang marating ko ang ecstasy. Excellent. So beautiful baby. Nakapatong na siya ngayon sa akin at wala na siyang suot. Napaungol siya, his face looked very distorted. I love it baby. More please. Nagmamakaawa siya. Ang kanyang mga daing ay naging mailap at mainit at nakakabaliw. I need you now baby. Sabi niya sabay hila sa akin, at inihiga ang likod ko sa couch. Ang inosenteng sopa, he entered me in one swift move. Busog na busog ang pakiramdam ko. Baby, you're so tight. Are you okay? Sabi niya na may pag-aalala sa mukha. Tumango lang ako. Please move Hunter. Baby, I might hurt you. Ngumiti ako para ipaalam sa kanya na sobrang sarap ng pakiramdam ko sa ilalim niya. Pinulupot niya ang mga binti ko sa bewang niya. How long has it been baby? Since you, sabi ko habang hinihingal. Nasa loob ko pa rin siya. Oh baby, I'm happy to know that. Sabi niya habang nangingilid ang luha sa gilid ng mata niya. Iginalaw ko ang hips ko forward. Baby, baka masaktan ka. Pulong niya sa tenga ko. Sigurado akong magiging sulit ito, sabi ko sa kanya ng mapang-akit na boses. Ito ay ngayon o hindi kailanman. Mukha pa siyang nag-aalangan. Baby, I always make love to you. Naglapat ang labi niya sa labi ko. Then do it, utos ko. Sinimulan niya ang kanyang lakad ng dahan-dahan, ang momentum ay tumataas bawat segundo. Umiikot ang utak ko at may mga balahibo sa tiyan ko na kumikiliti sa loob. Matagumpay na naabot ng kanyang mga tulak ang lahat ng panig ng aking mga walls. Hingal na hingal kaming dalawa habang sinisipsip niya ang leeg ko. Malakas ang bawat tulak na nagpawis sa amin ng sarap. Sa isang huling tulak, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mga buto sa loob ko at naabot ang sarili kong climax. Sobrang nanginginig ang katawan ko. Namamanhid na ang mga paa ko at hindi na ako makapag-isip ng maayos. Niyakap ko siya pabalik habang hinahalikan niya ang leeg at ulo ko. That was, hindi ko na natapos yung sentence ko. Beyond excellent. As always baby. Tinapos niya ito. Pareho kaming nakahubad, walang kumot na nakatakip sa amin. Mainit pa rin ang katawan ko sa kanya. Sa pagpikit ng aking mga mata nagdarasal na sana ay patawarin ko ang aking sarili mula sa kabaliwan na ito. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.